Aminado naman po ang COMELEC na kailangan nila ng isang batas para maipagpaliban ang eleksyon sa May 9 matapos madiskaril ang kanilang paghahanda dahil sa utos na pag-issue ng voters' receipt. Tinalaki ito ng COMELEC sa kanilang special unbank session. Balita hatid ni June Veneracion. Dahil sa utos ng Korte Suprema sa COMELEC na mag-issue ng voters' receipt sa mga botante, nagkukumahog ito ngayon dahil nadiskaril ang kanilang mga paghahanda. Bagamat may provision sa Omnibus Election Code para sa postponement ng eleksyon, aminado ang COMELEC na hindi pasado ang naging desisyon ng Korte Suprema para ipagpaliban ang botohan. Ayon kasi sa Section 5 ng Election Code, pwede lang magdeklara ng postponement ang COMELEC para sa seryosong dahilan tulad ng kaguluhan, terorismo, pagkawala o pagkasira ng election paraphernalia o records, force majeure at iba pang kahalintulad na dahilan kung saan imposibleng makapagsagawa ng malaya, maayos at malinis na eleksyon. Tanging isang batas lang daw ang makakapagpaliban ng botohan. Yung mga grounds are specific under the Omnibus Election Code. No? At mukhang ang Supreme Court decision ay hindi isang ground. We will have to get a law. Pero paano makakakuha ng batas? Gayong nakareses ang Kongreso. Ayon sa COMELEC, susubukan daw nilang humingi ng tulong sa Kongreso. Gayunman, opsyon pa rin nila ang pag-apela sa Korte Suprema. At habang inaapila ang kaso, nagsisimula na sa paghahanda para sa voters' receipt ang COMELEC. Isa sa malaking trabaho ang pagsasaayos muli ng source code o programa para sa VCM o Vote Counting Machine para paganahin ng feature sa pag-iimprenta ng voters' receipt. Hindi naman buwan, pero ilang linggo. Pinag-utos na rin ng bidding para sa pagbili ng 1 milyong rolyo ng thermal paper na gagamitin sa pag-imprenta ng voters' receipt at mahigit 70,000 ballot box na paglalagyan ng mga resibo. Aminado ang COMELEC, hindi sila komportable sa sitwasyon ngayon. Parang nangyayari yan sa ating mga buhay. Pagka meron tayong minamadali, pag tayo'y nag-aapura, minsan nagkakamali. Kung halalan lang hinahanap natin, minsan pwedeng apurahin yan. Pero kung gusto mo ng credible elections, iba ang preparasyon, iba ang paghahanda. Nabigo makapagsumiti ang COMELEC sa Korte Suprema ng sagot sa petisyon ni dating Senador Richard Gordon para sa pagpapaimprenta ng voters' receipt sa takdang panahon na ibinigay ng Korte. Paliwanag ni Bautista, marami rin namang inaasikaso ang COMELEC, pati ang Office of the Solicitor General na siyang kumakatawan sa COMELEC sa Korte Suprema. Makikipagpulong ang COMELEC sa mga political parties at sa kinatawan ng mga kandidato para ipaalam ang estado ng paghahanda makaraan ng 14-0 desisyon ng Korte Suprema. Magkakaroon din ng pulong ang COMELEC Advisory Council para pag-usapan ang timeline ng paghahanda sa eleksyon. Pagkatapos lumabas ng SC ruling, ipinahinto kaagad ng COMELEC ang testing ng mga VCM sa Santa Rosa, Laguna. Kailangan kasing i-reconfigure at i-activate ang features sa pag-iimprenta ng resibo. June Veneracion, GMA News.